kung walang makulong, no, baka hindi matapos itong administrasyon na to. Talaga? Waiting on the side, maraming mga puwersa na ayaw na siya ay umabot ng 2028. At lahat sila ay hinihintay lamang dito sa nilunsad niya na mahiya ka campaign. No? Kung walang mangyayari at kung aabot mismo ito sa kanyang official family, no, ay tingin ko gagamitin nila yan ng trigger doon sa hindi naman nila tinatago na layunin na pabagsakin siya. Yung mga tao nadidismaya sa ating sistema na parang ang daling lumusot. Ang daling lumusot kahit ang dami ng ebidensya, kahit na-maximize na talaga yung proseso, nakakalusot pa rin ng mga tao. Sabi nga nila, yung kaso ni Senator Enrile, airtight noon nakalusot na yun. 10 taon na kulong si Gigi Reyes Yes, oo. Diba? Diba? Si Richard Cambe. Namatay na nga sa kulungan. Tapos ngayon pa na nagdesisyon sila kung kailan ongoing din yung investigation natin sa flood control project. Kaya, parang nakakawalang gana. Kaya may economic impact. Tinatamaan yung ating ekonomiya. No? May mga kausap ako ng mga leaders of industry last Sunday. Sabi nila, dati kasi may mga dumarating ng mga investors. Ngayon, wala na. Ayaw na nila. Wala na. Dahil nga itong corruption scandal na ito, no, ay tinatamaan. Parang nag-hesitate yung investor. Teka, no? Ano mangyayari diyan? No? Ano mangyayari diyan? Sa kanila isang criteria 'yun No, na pwede silang pumasok dito na hindi sila tatamaan ng ganitong klase mga anomalya. So hindi ito yung panahon na paghuhugas ng kamay o paghahanapan sinong may sala. Lahat tayo may pagkukulang. At babalikan ko yung importanteng punto dito. Ito yung tinatawag nating tone at the top o yung control environment. Ano ang tono ng presidente? Hindi ko sinasabing wala siyang ginagawa. Pero pag sinabi niyang, kinreate ko itong ICI, does it inspire trust and confidence, di ba? Pag sinabi kong, pinalitan yung speaker, ano ba? Ito ba ay kapartido pa rin? O ito ba ay katiwa-tiwala? O ito ba ay tipong immediate response mo? Kasi parang knee-jerk reaction na lang na, heto, galit na galit sila kay Saldi, etc. Galit sila kay speaker. At etong dating kasama ko sa unity, ito ang laging binabanatan. So what I'm trying to say is, kung ano yung tone at the top, kung ano yung mga values ng mga nasa paligid ng gobyerno, ito yung magdedetermine kung masasaraduhan natin talaga yung gripo ng public funds para walang tutulo sa corruption. If we fail to do this, magpapatuloy lang yan kahit gaano kagaling ang ICI. Bumabaha ng problema ang ating gobyerno ngayon. No? Both bumabaha, literally and figuratively. Diba? So, with what, from now looking from the outside, and everything is, people are looking at the House of Representatives, what are your thoughts on this? Well, first of all, nakikiramay po tayo, no? Sa lahat. Malungkot kasi ngayon Kasi ngayon natin nararanasan yung bigwas ng lahat ng mga nangyari na corruption nung nakaraan, lalong-lalo na sa usapin ng flood control. Ngayon pa lang natin yun nararanasan. Tapos kung paano din nasa laula yung kalikasan. Na alam natin, primary, kahit na anong gawin natin ng mga structure at kung ano-ano pa, kung hindi natin pangunahing pangangalagaan yung kalikasan, ito talaga yung aanihin natin. Sabi nga nila may bagyo na kahit nung panahon pa ng primitive times, yung mga katutubo, yung mga natin. They strive to survive nung mga panahon na yun. Pero ngayon, bakit ganito kalala? Kasi mas malala yung ginagawa din natin sa kalikasan natin. There are reclamations, which brings us to floods, drainage problem, problema sa quarrying, problema sa mining. Sorry, pero kailangan nating talagang tukuyin kung ano yung mga problema na yun Then second to that, gagawa ng paraan ng gobyerno. Gagamitin dapat yung pondo para tulungan ang mga tao na matulungan na hindi bumaha sa kanilang mga lugar. Yun yung next na problema.
Kasi ginamit ito Ginamit sa siya, corruption, right. 'di ba? Kasi kung titingnan mo, dapat na-minimize, dapat na-mitigate, dapat merong ganon, 'di ba? Yung parang ganyan, hindi Ang nangyari mas lumala. So may problema talaga tayo. I think the Philippines will go the same way, hopefully not the violent way, but about being fed up. Being fed up is colorless. It's not about any political party. It's about everybody, whether you're paying taxes or not. Sure, the people paying taxes, it would seem they suffer the most, right? Because they're the ones paying. And those below, it's either you're exempt if you're minimum wage, and depending on the amount of your income, you will not be paying any tax. And there are many underground economies as well not paying tax. And maybe that's part of the reason why people think, I don't pay tax anyway, so even if they steal that, I have no stake in that. I paid nothing there, so they're not really stealing anything from me. I don't pay my tax, and I even have ayuda. So what's my interest about complaining about corruption? Wrong. Because the health system, the welfare, the education, the other social services that the Filipinos deserve